Tim Yap, nagsorry sa kolumnistang napagkamalang lotto winner. It was an honest mistake. I believe it put me in an unnecessary risk. Last month, maraming mga Pinoy ang tumaya sa 655 Grand Lotto dahil umaasa silang mapalanunan ang nakakalulang 741 million jackpot prize. Kaya naman labis na gumawa ng ingay ang balitang isang taga-Olonga po di umano ang solong nakapag-uwi ng limpak-limpak na pera. Sa gitna ng mga espekulasyon tungkol sa katauhan ng bagong milyonaryo, isang pangalan ang lumabas sa social networking sites tulad ng Twitter at Facebook. Miko Morelos, isang kolumnista ng Philippine Daily Inquirer. Yun nga, nagko-cover kasi ako ng PCSO since nung lumipat sila ng Pasay last, about 2 weeks ago. Tapos yun nga, after a few minutes nag-text yung PCSO na may winner sa Grand Lotto. So, ganun din. I sent another news break. May Twitter account ang Inquirer. So, binaka-broadcast ka agad yon. So, after a few couple of minutes, tumawag na yung kaibigan ko. Yung sabi, pare, nanalo ka daw. Hindi nga ako tumaya eh. So, paano nangyari yun? Nag-tweet yung account ng Inquirer.net na saying, one winner confirmed, tapos naka-parenthesis yung name ko. The name was supposed to be credit. So, apparently, hindi naging ganun yung pagkakaintindi ng ilan sa atin. Especially Tim Yap, whom I learned na siya yung nag-identify sa akin as the winner. May naglabas na one confirmed winner. Pagkatapos lumabas yung pangalan ni Mr. Miko Morelos sa mga pinapalo ko. So ginawa ko, nag-compose ko ng sarili kong sentence, ng sariling tweet regarding that, galing sa mga tweets ng ibang tao. And inulit ko yung tweet ko, sabi ko, ito na, PCSO confirms one winner and he is unnamed for purposes of privacy. Kahit naitama ng eventologist ang kanyang pagkakamali, the incident was blown out of proportion for Miko. Nagkaroon ako ng 150 friend requests sa Facebook account ko. May mga text messages din from friends. Yung mama ko, tumawag nga, anak, nanalo ka daw ng loto. May fan page na ako sa Facebook. My name is being used without my permission. I believe it put me in an unnecessary risk. These are desperate times. Kung mapapansin mo, ang criminality natin happens every day. Snatching, kung ano-anong modus nangyayari yan. So, I mean, I don't want to sound paranoid, pero you can never tell. Nakausap ko siya, oo. Nakausap ko siya ng personal sa phone, oo. Yun na, nag-sorry ako. Hindi pa kami nagkikita ng personal. Pero sana tanggapin niya yung aking apology. And on my part naman, I agree na kailangan ko maging mas responsable bago ko mag-tweet, bago ko kahit saan mag-share ng information, di ba? Alright mga kapuso, it is time for Opinion Central. Ano pong mga opinion nyo tungkol sa balitang ito sa pagtitweet ni Tim ng mali? And sa reaction naman ni Miko Morelos. Mauna ka naman, go! Okay, well, ako kasi I follow Tim on Twitter. And I was at the Manny Pacquiao victory party nung tinweet niya yon. So, syempre kami, after nung dinner, nag-check ng Twitter, ganyan. Uy, may nanalo na sa loto, ganyan-ganyan. Usually kasi hindi ina-announce yung name, di ba? Pero, yun nga, na-tweet ni Tim yung name ng Miko Morelos based on someone else's tweet. Kasi sinabi ni Miko, di ba, na tinweet ng news yata na may winner, tapos naka-parenthesis yung name niya. Correct. Na parang credited as a writer. Pero siguro marami rin naka-misinterpret na naka-parenthesis. Marami siguro nagtataka, baka siya yung panalo. Hindi naman nakasulat, reported by Miko Morelos. Or, you know what I mean? So, it's easy to get confused in Twitter because limited yung space. Only 140 characters. Yun nga yung nangyari, no? May mga, sabi inamin naman ni Tim, may mga followers siya na yun ang pagkakaintindi, na yun yung nanalo kahit naka-open and close parenthesis na. Ang mali naman pala ni Tim, sinunod niya yun dahil marami na nga, pinangalanan din niya. So parang ang feeling ko lang, parang napa-careless on Tim's part, diba? Kasi parang, if I could remember it right, this is the second time, remember, parang sumama din ang loob ni Pia Guanyo sa kanya dahil meron personal na regarding the breakup with Bossing na tweet din
ni Tim. And everything kasi I see Tim parang masyado siyang aligaga, masyado siyang preoccupied. So I think siguro lesson learned from Tim, dapat mag-concentrate muna, mag-pause bago mag-tweet. I think based on what pinagsisihan naman happened, Relax, di ba? I think based on what happened, inaamin naman ni Tim na nagkamali siya. He owes up to his mistake and he's apologizing. And also, if you read his Twitter, a few minutes, siguro mga After 2 or 3 minutes after, nung na-realize Binawi na na niya. hindi pala yun yung nanalo, tinweet naman niya na correction, hindi siya yung nanalo. Kasi mon valid point na may sinabi ditong guy, what's his name, Miko? Yes. Kasi, baka mamaya bigla na lang may mag-kidnap sa kanya or sa kamag-anak niya dahil nanalo siyang di umano nga ng 700 million pesos. Pero parang feeling ko, since nasabi na rin niya yung part niya, na hindi nga siya nanalo, tapos nasabi rin ni Tim na sorry, I think siguro pwede nang magbati-bati. Yung dead man na lang, Yes, tapos kasi marami rin palakihin. actually marami Tapos rin yung mga kumukustyon. nagtitweet, Oo. yung mga nagtitweet naman, pag bumasa po kayo, wag naman agad maniwala din, di ba? So, siguro Kaya na sinasabi ko sa din ating mga kapuso na nanonood. celebrity, Correct. Tama ka pwedeng doon, Pichi. magkamali or umechos. Very Lalo na sa good. Twitter, ang dami minsan joke lang yung Correct, lalo pa yan, di ba? yung mga fina-follow ninyo, hindi porke artista yan, hindi na nagsisinungaling o hindi na nagkakamali. So, feeling ko dapat bumawi si Tim ng bongga, bigyan niya ng libreng pass sa mga bar niya itong lalaking ito. Pero at the other side of the coin naman, marami rin ang kumikwestiyon na parang it was blown out of proportion kasi Parang over. kasi parang it reached pati yung front page ng newspaper. Parang marami nagsasabi sa daming problema ng bansa na nangyayari ngayon, pati ba naman itong Twitter magiging front page news. And I think oo nga. I think this is a lesson learned for celebrities who are on Twitter like myself, and I know a lot of celebrities out there have Twitter. Like me. Siguro before you write your message, make sure you pause and you think twice about it. Relax. Yes, unless na kaya mong panindigan, di ba? Tama! Ayan. And then, inamin naman ni Miko, na-paranoid siya ng slide. Yes. Ayan. Kasi Very, marami very nang light. gustong manghingi siguro, mang-hold up. Oo, kaya ako wala akong Twitter, pero meron akong Ano ba Facebook. yan? Jan Lapus Ako, na Universal I'm Suite. Chikahan tayo Rufa doon. Making to. I'm Rufa Making to. I Ako am naman lang. at Mon Gutierrez. Yes. Ito na ngayon ang opinion ng ating mga ka-SC. Okay. Sabi ni Ed Valenzuela, maging aral sana kay Tim. Hindi lahat ng scoop tama. Inamin naman po yan ni Tim. Ferdy Fernandez, simple lang. Think before you act. Sabi ko nga, relax sa break, di ba? Kay Ken Matsumoto naman, kung kilala mo man ang tao, hindi wag na lang sabihin ng pangalan para wala ng gulo. Uy, valid point yun ha. Kahit totoong halimbawa si Miko talaga yun, I think dapat hindi na talaga binanggit yung pangalan niya ng kung sino man tao. Okay, some more comments on our FB from Veemer. Celebrities should be resourceful. They are responsible for what they post on social networking sites. From Athena, tao rin ang celebrities, nagkakamali din sila, huwag tayong mag-judge agad. I agree. And from John Chavez, kailangan ng celebrities na mag-ingat kasi mas maraming tao ang naniniwala sa kanila. I also agree. Yeah. Yun na. yun. Alright. Ako, dyan lang kayo mga kapuso dahil sa pagbabalik po ng Showbiz Central. Nagdedmahan nga ba ang dati magka-love team at dati di umano magjowa? Ay, naku, sweet. Na si Nakunan JC yan. Choseco at saka si Maxine Magalona. Nakunan ba? Nakunan sa video Well, to sa all I can say about this is I know that Maxine is very happy with her life now. I don't know if I can say the same about JC. Nako. Oo. Eh, alamin natin lahat siya sa pagbabalik ng Showbiz Central. Algera Brenica, bagong machete. May basbas na nga ba ng original machete na si Cesar Montano? Ate ni Daniel Matsunaga, ikinasal sa Pilipino, tutukan ng eksklusibong silip sa Pinoy wedding na dinaluhan ni na Daniel at Hart. Susunod na, mag-ex na sina JC Choseco at Maxine Magalona. Nagdedbahan sa backstage ng Survivor Live Finale. Kayo nang humusga sa eksklusibong video ng di umunoy dedmahan.